Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong Core Leaders Training sa Operation Home Base na Discipleship Training Track. Ano po? Ito po ay Lesson 3, no? Nasa Lesson 3 na po tayo na kung saan ang ating pong tatalakayin na lesson ay yung how to grow in Christ. Paano lumago kay Kristo. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon pong ito na muli binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapag-aral, makapagpatuloy sa aming pong training, sa aming pong discipleship training track, bagamat sa kasalukuyan, malayo po kami sa isa't isa. Subalit salamat po sa teknolohiya. Ginawa po ninyong posible. Bagamat magkalayo kami ang aming pag-aaral. Pagpalain niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Samahan niyo po kami. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Ito po ang aming panalangin. Amen and Amen. Sa ating pong lesson ngayong gabi, mga kapatid, malalaman natin na po kung ano ang direksyon. Ito po kung ano ang direksyon na maaaring ibigay nating personal response sa ating pong paglago bilang mananampalataya. Na po at mai-discuss po natin, mapag-aralan po natin yung dalawang level ng Christian communication. Ano po? At ano-ano ba yung mga factors na makakatulong para sa paglagong espiritual. Ano po? At makita rin po natin ang ating mga sarili, mga kapatid, sa ating pong commitment. Patungkol po sa ating commitment, sa ating espiritual na paglago at tayo'y makapag-set ng direksyon para sa ating pong kinabukasan. Diniscuss po natin sa mga nagdaang pagkakataon ang talatang 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kung meron po kayong mga Bibles, pwede po nating buksan ito at tingnan natin kung ano ang sinasabi po ng salitang ito. Ang sabi po dito sa aking Bible, ano po? Ang sino man daw pong na kay Kristo, siya ay isang bagong nilalang. No po? Wala na yung luma, kundi pawang bago na ang nasa kanya. Ang tinutukoy po dito, yung taong na kay Kristo, yung taong nagdesisyon na sumunod, tanggapin ang Panginoong Yesus bilang kanyang Diyos at sariling tagapagligtas. Ano po? Ito pong talatang ito ay hindi po siya nagpapahayag na hindi na tayo dapat nagkakasala o magkakasala. Ano? Ang tinutukoy pong bago dito, uulitin ko lang po ito, yung ating kalagayan sa ating Panginoong Yesus. Nung tayo'y tumanggap sa Kanya, tayo'y nagdesisyon na sumunod sa Kanya, binago po ng ating desisyon ng pagtanggap sa Diyos, sa ating Panginoong Yesus, ang ating kalagayan. Kung dati tayo'y makasalanan, tayo po ngayon ay tinuturing na mga anak ng Diyos. At doon sa bagong kalagayan na yon, dapat lumalago po tayo. Ano po? Kaya ang isang naging tanong, no po, ang pagbabago po ba, no po, ito po ba ay instant o progressive? Instant in a sense, pag tinanggap mo Panginoon, the work of the Holy Spirit to regenerate us will take place. I-regenerate po tayo ng banal na Espiritu Santo. Babaguhin tayo, no po, dating makasalanan, tayo'y magiging anak ng Diyos. Si Pablo, dating persecutor, naging preacher, no po.
At sa bagong kalagayan na yon, ang patuloy na gagawin sa atin ng Banal na Espiritu Santo, tayo po'y kanyang isa-sanctify. Progressive sanctification, ginagawa po tayong patuloy na malinis, banal, ganap ng banal na Espiritu Santo. Sa ating pong pag-aaral ngayon, meron daw pong 4 na uri ng soil, no? The 4 soils. Makikita po natin ito sa Luke chapter 8 verses 5 to 15. Ang tawag po dito sa Bible, the parable of the sower. But in our lesson, we will call this the parable of the soils. Ano ho? May mga cross-reference po ang topic na ito sa Luke chapter 5 verse 8. Chapter 8 verses 5 to 8. Makikita rin po natin sa Mark chapter 4, 3 to 9. Ito pong kwentong ito, the parable of the soils, na kung titingnan po ninyo sa inyong mga Bible, the parable is named the parable of the sower. Ito pong kwentong ito, mga kapatid, ito po ay tumutukoy sa 4 na uri ng lupa na kung saan, ayon sa parabola, dumapo yung buto. Ano ho? Napakaliwanag po, mga kapatid, the interpretation, no po, in Luke chapter 8 verses 11 to 15 and also in Mark chapter 4 verses 13 to 20, yung 4 na soil, ito po yung una, yung wayside / path. Yan po yung sagot sa unang uri ng soil sa inyong hawak na student manual, no? Wayside path. Ibig sabihin, yung daan mismo, no? Pangalawang uri ng soil, yung rocky soil. Yun po yung sagot sa pangalawang blank. Sa pangatlong blank, ang sagot ay thorny oil. Matinik na lupa. And then yung pang-apat, yung pong good soil. Ano pong nire-represent? Ano pong nire-represent ng 4 na uri ng lupa na binabanggit po sa ating lessons? Ano po? Ito pong 4 na uri ng lupang ito, ito po ay tumutukoy sa kondisyon ng ating mga puso. Yung wayside path soil, yung rocky soil, yung thorny soil, yung good soil, these soils refer to the condition of our hearts. What does the seed represent in verse 11? No po, yung daw pong seed dito, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya ang sagot po dyan sa number 3 blank, the Word of God. Ang salita po ng Diyos ang binibilang na buto. Ano pong ibig sabihin noong daan, road, path, represent? Ito po yung isang uri sa puso ng mga tao na matigas, na kung saan walang pagpapasukan ang salita ng Diyos. People with hardened heart. Yan po ang sagot sa blank. Hardened hearts which the Word of God cannot penetrate. Ito po yung mga puso na hindi na tumatanggap ng katuruan sa salita ng Diyos. Hindi na nila pinaniniwalaan. Wala na silang ibang pinaniniwalaan kundi yung sariling kaisipan. Alam niyo po, nakakalungkot yung kalagayang iyon. Maihahambing po natin ang kalagayang iyon sa isang mababang uri ng kalagayan sa espiritual. Yung tawag po nila dito ay apostasy, na kung saan wala ka nang nararamdaman na kumbisyon. Pinapakinggan mo ang salita ng Diyos, pero ikaw hindi tumatalab sa iyo ang salita ng Diyos. Kasi naging matigas na ang iyong puso. Mga kapatid, lagi po nating siyasatin ang ating mga puso. Nandun pa ba yung pagpapakumbaba
Nandun pa ba yung pakikinig? Nandun pa ba yung pagtanggap? Nandun pa ba yung paniniwala, pagtitiwala sa salita po ng Panginoon? Nakakatakot po kapag ang ating mga puso ay naging kagaya na ng lupang ito. Ano po? The first reaction of people in verse 13, they receive the word with joy. Then what happened? Ano pong nangyari doon sa pangalawang bahagi ng verse 13, yung sentence B? Nung dumating po yung kahirapan, when hardships came, they immediately gave up. O kasi nga po, narinig nilang salita ng Diyos, marahil na-entertain, subalit dumating yung pagkakataon na yung salita ng Diyos hindi naman talaga lumalim sa buhay nila. Po, for whatever reasons, hindi tinanggap ng kanilang puso ang turo ng salita ng Diyos. Kaya nung dumating po yung mga mabibigat na pagsubok sa buhay, wala pong laman eh. Walang laman, walang ugat, walang pundasyon. Kaya napakadali po nilang bumigay. Amen. Now, dito po sa thorny soil, no po, yung pong thorny soil, alright? Ito po yung ang nire-represent po ng thorny soil sa verse 14. Ito po yung mga taong ang focus nila, ang concern nila ay nasa material. Ang sabi po dito sa number 7, those who have many material concerns. So ang sagot po dyan sa blank is material. What do the people represented by the good soil produce? Dito po sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, they produce fruit. Okay? So, balikan ko lang po. Dun sa soil na tinuring na daan, the road or the path, the wayside, na po. Ito po yung isang uri ng puso na hindi tinanggap ang salita ng Diyos. Tapos yung pong rocky soil, ito po yung, yes, they were entertained sa salita ng Panginoon. Subalit ang salita ng Diyos ay hindi nagkaroon ng pundasyon sa kanilang mga puso. Dumating yung pagkakataon na yung salita ng Diyos ay hindi lumago, hindi lumalim sa kanila, kaya nung dumating ang pagsubok, sila po'y napakadaling bumigay. Yung pong thorny soil, ang nire-represent po nito, ito yung mga pusong punong abala sa mga bagay na material. Walang ibang inisip o binigyang panahon sa kanilang mga buhay, kundi yung mga bagay ng sanlibutan. No po? Kaya nasosuffocate ang Word of God. Kumbaga, natatalo, no po, ng mga bagay na inuuna nila sa kanilang mga puso. Kasi hindi ang salita ng Diyos ang kanilang prioridad. Now, ito pong pang-apat, ito po yung sa lahat ng uri ng lupa, ito yung maganda, good soil. No po? Ito po yung good soil. Ito po yung tinanggap din po nila ang salita ng Diyos na may kagalakan. At itong salita ng Diyos ay tumubo sa kanilang mga buhay, lumago, at nagkaroon po ng bunga. Amen? Ang sabi po sa verse 15 ng Luke chapter 8, but the seed on good soil stand for those with an honest and good heart who hear the word, retain it, and by persevering, produce a crop. Ibig sabihin, ito po mga kapatid, yung mga tao na ang kanilang mga puso ay talagang nagpakumbaba sa salita ng Diyos. Tinanggap nila, pinaniwalaan nila, pinamuhay nila, sinunod nila. They applied the word.
Bagamat alam natin, there will always be struggle and challenge, no po, sa pagsunod. Subalit sila po'y naging matyaga. Ang sabi po dito, nag-endure sila. And so, later on, that attitude on the Word of God produced fruits. Amen? Tayo po, bilang mga mananampalataya ngayon, ano po ang tugon natin dito? I mean, how can you consider yourself on this four kind of soil? Based on how you receive, based on how you believe, and based on how you accept the Word, how can you relate dun sa apat na soil na binanggit po natin? Na po, the individual soil response to the seed in the Christian growth is direct relationship. Kung gusto mong magkaroon ng impact, kung gusto mong magkaroon ng bunga, ng magandang resulta, kung gusto mong lumago, lumalim sa iyong spiritual na buhay, dapat magkaroon ka ng direct relationship sa salita ng Diyos. So, ang i-check po ninyo sa number 10 is direct relationship. Amen. Sabi ko nga po kanina, inulit po dito sa number 11, as you look at these four types of soil, apat na uri ng puso ng tao, which of this do you want to be? The wayside / path soil, the rocky soil, the thorny soil, or the good soil? Amen. Now, in studying, listening, and accepting the Word of God, that is the only way to get to know God. Sa mga salita po ng Diyos, matututunan natin, malalaman natin ang tungkol sa Diyos. Ang sabi po dito sa John 17:3, basahin po natin, buksan po ninyo ang inyong mga Bible, John 17 verse 3. Ang sabi po dito, now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Ano pong sabi ng John 17:3? How does Jesus describes eternal or spiritual life? Ang pagkakaroon daw po ng eternal and spiritual life, paano pinaliwanag ng ating Panginoon sa talatang binasa natin, ay yung kakayahang makilala mo ang Diyos. Yung kakayahang makilala mo si Hesus Kristo sa iyong buhay. Sa ganong paraan, nilarawan po ng talata 3 ng John chapter 17 kung papaano nilarawan ang buhay na walang hanggan. Meaning to say, eternal life is to know God. Eternal life is to know the Lord Jesus Christ. Sabi ko nga po kanina, ang isang dapat maging relasyon ng isang Kristiyano sa kanyang paglago, spiritual, growth in the spiritual, ay dapat yung tinatawag nating direct relationship. Ano pong ibig sabihin nito? This means that your response to God's Word determines whether you grow and bear fruit. Yung kung papaano mo tinanggap, kung paano mo kinilala ang salita ng Diyos, iyon ang magpapatunay ng iyong paglago sa spiritual. Growth, letter C, that's the answer to the blank. Growth in the Christian life is directly proportional. That is the second answer to the second blank. To how well we are getting to know. Know is the answer to the third blank of letter C. The Father and the Son.
We can see that in Psalm 1 verse 2. You remember the blessed man of Psalm 1? Ano daw po siya? Siya'y lumalago ng tama, namumunga ng sagana sa panahon dahil sa mga salita po ng Diyos. How do you get to know God? In John 14:9, tingnan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sige po, buksan po ninyo ang inyong mga Bibles. Hintayin ko po kayo. John 14:9. Please open your Bibles, please. Hallelujah. Ang sabi po ng tanong dito sa letter D, how do you get to know God? Anong sagot ng John 14:9? Basahin po natin. Jesus answered, "Don't you know me, Philip, even after I have been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father?" Parang ang sagot po dito ni Jesus kay Philip, no po, kung gusto mong makilala ang Ama, alright, makilala mo o kilalanan mo ang anak. Now, if you know the Son, you have seen the Father. So, pag hindi mo kilala ang Ama, meaning to say, hindi mo rin kilala yung anak. Ganun po, yung sagot ni Jesus kay Philip in knowing God. If you want to know God, alright, you should know first His Son. Alright? And when you know the Son, automatically, you have seen the Father and you have known the Father. What did Jesus mean by this? The way to get to know God is through His Son. That's the answer. Sa blank ng letter F. Through the Son. Makikilala mo ang Ama sa magitan ng anak. Jesus Christ. Jesus is all of God we can understand. He is God. Isulat po ninyo ito. Colossians chapter 2 verses 9 to 10. Colossians chapter 2 verses 9 to 10. How do you get to know anyone better? Ay kapatid, kahit naman po sa buhay na ito, makikilala mong lalo ang isang tao kapag ka gumugugol ka ng panahon na pakisamahan yung tao na yon. Pag gumugugol ka ng komunikasyon, when you have a communication to that person. Alright? So, how do you get to know anyone better? Ang sagot po sa number 6 na, o letter G na blank, communication. And you need to understand, communication is a two-way street. Ang ibig po sabihin, ang communication po ay isang usapan ng dalawang tao. In other words, I am thinking of the term dialogue. Alright? Dialogue. The same is true with our relationship with God. We need to let Him communicate to us. That's the answer to the blank. On the third blank of letter G. And we need to communicate with Him. Makikilala mo ang Diyos if we let Him to communicate with us. And at the same time, we need to communicate with Him. And that's the answer to the fourth blank of letter G. Alright? Now, ito po yung dalawang paraan kung papaano ang pagko-communicate sa Panginoon. Una, letter A ng Roman numeral 3, God communicates with us through the Bible. The Bible is the answer there. The Bible is called the Word of God. 1 Timothy chapter 4 verse 5. Can you imagine? Meron pong nagtanong sa akin, Pastor, are there still prophets? Kasi ano po ba ang trabaho ng mga prophets? Messenger of God's message. Well, the works, the ministry, but is still there, but the office of the prophets, to me, no longer exists. Why? Because the Bible is a complete revelation of God to man. Noon may propeta kasi may mga tagahatid ng mensahe ng Diyos. Pero ngayon, ang salita po ng Diyos ay kompletong kapahayagan ng Panginoon. Ng kanyang kalooban patungkol sa tao. The Bible is called the Word of God. That's in 1 Timothy chapter 4 verse 5. So that's the first communication, the Bible. Kaya kung hindi mo binabasa yung Biblia,
ay hindi mo talaga makikilala ang Diyos. Hindi mo eksaktong makikilala ang Panginoon. Kaya kapatid, sa pagiging Kristiyano natin, ang isang pinakamahalagang tanda na ikaw ay talagang sumunod sa Panginoon, magbabasa ka ng Biblia. Pag hindi ka nagbabasa ng Biblia, malabo kapatid, yung sinasabi mong ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Because when you accept someone, you will do the best effort in your life to know more of that person. Paano mo siya makikilala kung hindi mo binabasa ang kanyang love letter sa iyo? Amen? And then, number 2, letter A of Roman numeral 3, 1 Peter chapter 2, verse 2. What is God's word called here? Milk. Ang tinatawag pong milk dyan, salita ng Diyos. Yun daw pong isang sanggol, para lumago siya, kailangan niya ng gatas. Ikaw, para lumago ka, anong kailangan mo? Spiritual milk. And the spiritual milk here is the Word of God. And then number 3 of letter A, Roman numeral 3, the Bible is our solid food. Ayan, kailangan din po natin ng solid food. No? Ang isang sanggol, habang siya tumatanda, we train this infant to eat solid food kasi hindi siya magiging healthy kung puro gatas. And in Hebrews chapter 5, sulat po ninyo ito, Hebrews chapter 5, verse 13 to 14, the Bible, the Word of God, describe it as a solid food. Amen. So, solid food. Kanina, pag infant ka, kailangan mo ng milk at yun ay tinukoy din ang salita ng Diyos. Then you are growing up, you need to practice yourself to eat solid food, and the solid food here is also the Word of God. So, that's the first means of communication. What is the second means of communication? Prayer. Now, look at this. When you read the Bible, God has a chance to talk with you. In prayer, ang sabi po ng marami, you are the one talking to God. Pero ako, naniniwala po ko, it is not only you who talks. In prayer, dialogue. Nagsasalita ka at kung hindi ka nagmamadali, and you know the real concept of prayer, ang Diyos pwede ring magsalita sa iyo sa panalangin. So letter B of Roman numeral 3, I communicate with God. Prayer ang sagot sa blanco. Prayer is simply sharing our thoughts. Pinapahayag mo sa Panginoon kung anong nasa isip mo. Pinapahayag mo sa Diyos kung anong nasa puso mo. The second answer is hearts. And the third is desires. You let God know what are your desires. Amen? So, here is the Bible. God, you, prayer. So, between God and man, the two ways of communication is the Bible and the prayer. Now, imagine that as a diagram. Here is God, here you are, and the two means or two ways of communication is the Bible and the prayer. Amen. Now, in Roman numeral number 4, the key factor in spiritual growth. Ano daw po yung dalawang factors? Na po, sabihin natin sigurong sangkap ng paglagong espiritual. Letter A, obedience. Yang sagot sa letter A is a sign that we love God. Yung po kasing pagsunod, ayon po sa John 14 verse 21. Basahin po natin. John 14:21. Ano po sinasabi ng John 14:21? Ang sabi po dito, John 14:21. Ayan. Ang sabi po dito, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Ang sino daw pong sinusunod ang utos ng Diyos, sila yung totoong nagmamahal sa Panginoon. Now, that's a good thing to ponder in our minds. Do you really love God? Now, kung talagang mahal mo ang Panginoon, amen, ang kanyang salita ang sinusunod mo.
Letter B, why should we obey Christ? Because in Jeremiah 29:11, God has His plan for us. And His plans are always good. The answer there is good. Amen. Now, letter C, let's have a personal worship time. What is a personal worship time to you? Alright? Meron pong tatlong suggestions dito. A personal worship time is, it is a time alone with God. Personal worship time is a time alone with God. God ang sagot nung sa blank. Letter B, reading the Bible. A personal worship time is reading the Bible. So Bible ang sagot po dyan sa blank na yan. And then number 3, talking to God in prayer. So ang sagot, prayer. So this is what we call personal worship time. And every Christian, every believer just like us, you and me, dapat meron tayong personal worship time kay Lord. Ano daw po ito? Nakikipagniig ka kay Lord. Sinasamba mo siya, pinupuri mo siya, you enjoy His presence. You are reading His Word, the Bible, and you are praying to Him. Now, let me give you an assignment. In a week, you have 168 hours. Yan po yung total number of hours we have in a week. Alright? Now, sa inyong student manual, dun sa number 2 ng application, meron pong nakalagay dyan, sleeping, eating, class, slash, work, studying, etc. Nababasa po ninyo. Pwede po bang sagutin ninyo yung mga blank according to what you really spend hours on these things? Meaning to say, ano ba talaga ang oras na ginugugol mo sa bagay na ito sa loob ng isang linggo? Maging honest po tayo, ha? Huwag kang sasagot dyan na nag-iimbento ka lang. Tandaan po ninyo, alam ng Diyos ang totoo sa atin. Kaya, sagutin po ninyo yan ayon dun sa totoong oras na ginugugol nyo sa mga bagay na nakasulat dyan. Anyways, wala naman pong ibang makakabasa niyan, kayo lang. Gusto lang po nating tignan sa ating mga personal conviction how much time really we give to the Lord. At sana ma-realize natin kung nagkukulang man tayo, mabigyan natin ang Diyos ng panahon, sapat na panahon. Amen? Sapat na panahon. Now, there are suggestions here. Saan mo pwedeng gawin yung personal worship time? In your room. Or where you can stay na hindi ka maiistorbo. Kasi yung pilosopo dyan, tatanay paano kung walang kwarto yung bahay. No? Hindi ho tamang pag-iisip yon. Okay? Ang ibig lang po sabihin yan, yung hindi ka maiistorbo. Walang distraction. Amen? When I should do it. So, meron din pong mga suggestion, no? Early in the morning. Morning ang sagot dyan. Before you sleep at night. Napo, sana ito pong mga bagay na ito, hindi lang sa tuwing nag-aaral tayo. No? In our everyday life, nakikita ng Diyos sa iyo, kapatid. Pinapatunayan mo sa Panginoon. Mahal mo talaga siya. Gaya ng ginawa ng Panginoong Yesus. Sa Mark chapter 1 verse 35, Jesus is our example of this. Very early in the morning, Jesus woke up and went to a quiet place, to a solitary place, and there he prayed. Meron pa po tayong mga example, maliban kay Jesus, si David, sa Psalm 3 verse 5, and Psalm 143 verse 8. Basahin po ninyo. Another example of a person who spent a personal worship time with the Lord other than Jesus is David. And we can see that in Psalm 3 verse 5 and Psalm 143 verse 8. What should I read? What should I read and study? Ang suggestion po ng Operation Home-Based Material is we will start in the book or Gospel of Luke.
Kaya mga kapatid, kung napansin po ninyo, no, in-stop ko yung pagbibigay ko ng daily Bible reading guide natin. It does not mean hindi ka nang nagbasa dahil hindi ako nagbigay. Sana kahit hindi ako nagbigay, nagbasa ka. Gumawa ka ng initiative mong personal na nagbasa. Sana ganun po yung nangyari sa atin. Kung hindi po ganun ang nangyari sa atin, naku kapatid, tapatin ko po kayo, nakakaya sa Panginoon. Meaning to say, kung walang magbibigay sa ng Bible, hindi ka magbubukas ng Bible verse na babasa, hindi ka magbubukas. Asan po yung tinatawag nilang initiative or pagkukusa? Di ba ang sabi natin kanina, kung mahal mo ang Diyos, magkukusa ka. Hanapin mo siya. So ngayon, I stop. Why? Because I am waiting for this time na i-introduce ko po sa inyo saan tayo pwedeng magsimula. According to OHB, we can start in the Gospel of Luke. Meron pong format dito, no, yung specs. But I will not advise this to you. Itutuloy po natin yung SOAP. Alright? Dito po, bangkitin ko lang sa inyo, pero ang susundin po natin yung dati pa rin, yung SOAP. Dito po, meron siyang specs, ang acronym. S stands for sin to forsake. P, promises to claim. E, example to follow. C, commands to obey. S, stumbling blocks to avoid. Hindi ko po pinapasunod dito sa inyo kasi baka mamroblema kayo sa pagbabasa ninyo. Paano kung walang promises to claim? Paano kung walang examples to follow? Alright? So we made it simpler by just maintaining in your journal yung SOAP. So magbabasa na po kayo ngayon. Alright? Every day, 1 or 2 chapters. Siguro po, I will make it confirm. 2 chapters a day. You start in the book of Luke. So tomorrow, I'll be expecting, my friends, na meron kayong journal na gagawin. Kasi tonight, binigay ko sa inyo ang pagsisimula ng Lucas. At ang babasahin ninyo starting tonight, chapter 1 and 2 of the Gospel of Luke, and then it follows afterwards. Palaging 2 chapters yan. Sunod-sunod po yan. Luke. And then, Pastor, after Luke sana, sabi po dito, magsimula ka lang sa Luke. Okay? And then, after Luke, alright, ang gagawin po natin, basahin po ninyo yung Matthew, Mark, and then skip Luke kasi binasa mo na. And then, John, tuloy-tuloy na po yan hanggang Revelation. We will first read the New Testament. After reading the New Testament, balik po tayo sa Old Testament. Amen. Praise God. The relationship between the Word and prayer. Okay? Sabi po ni Andrew Murray, yung may sulat po ng The Believer's Prayer Life, little of the Word with little prayer is death to spiritual life. Konting panahon sa salita, konting panahon sa pananalangin, ito daw po ay nagre-resulta sa kamatayang espiritual. Much of the Word with little prayer gives a sickly life. Maraming pagbabasa, konting panalangin, nagiging sakitin ang spiritual life. Much prayer, but with little of the Word, gives more life. Maraming panalangin, konting pagbasa ng salita ng Diyos, nagbibigay ito ng buhay. Pero walang katatagan. Nagbibigay ito ng buhay, pero walang katatagan. So, ibig sabihin, yung salita pa rin ng Diyos ang talagang nagpapatatag ng ating spiritual na buhay. A full measure of the Word and prayer. Ibig sabihin, parehong malakas. Malakas ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Malakas ang pananalangin. Each day gives a healthy and powerful life. Wow! Nagsabi po niyan si Andrew Murray. Sana maramdaman po natin na po ang kagandahan ng sinabing ito ni Andrew Murray. This time, we will do a personal covenant. Having looked into the scriptures, what to commit myself today before the Lord and the ones with me to becoming good soil, allowing the good seed to grow in me. Pwede pong pirmahan ninyo yan. Gawin po ninyo yung covenant, right?
Ngayong napag-aralan ko ang salita ng Diyos, gusto kong italaga ang aking buhay sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng nakasama kong mag-aral sa salitang ito na sisikapin kong maging mabuting lupa. Hahayaan ko ang salita ng Diyos na lumago sa aking puso. Yun po ang Tagalog nun. And then signed, Lorna Noche. Date, June 6. Amen. My personal appointed time with the Lord. Sagutin mo, blank, morning or afternoon. It's up to you. And then your assignment, memorize Colossians chapter 1, verse 10. Mga kapatid, if you have questions regarding lesson 3, please don't hesitate. Don't be hesitant to PM me. Alright? I am just a PM away on Messenger. God bless you all po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Let me pray for you. Lord, bless mo po ang iyong mga anak. Nakinig, nakipag-aral ngayon, nataimtim sa kanilang puso at sa kanilang mga kaisipan. Ang mayaman at di malirip na pagpapala ng Diyos ang ibuhos po ninyo sa kanila. Sa pangalan po ng aking Panginoong Yesus, ito po ang aking panalangin. Amen and Amen. God bless you all po.